Nakakasawa na nga ang sinigang na bangus, kaya naman kako ay iba namang luto ang gagawin ko dito sa binili kong bangus. At mabuti na nga lang at naisipan ko ipabislad ang mga buntot nitong binili kong bangus, kung kaya't kako ay gagawin ko na nga lang na bangus steak. Para naman kako maiba naman sa panlasa, dahil nga kapag bangus ay lagi na nga lang sinigang ang luto dito sa bahay. Dahil nga bistik ang gagawin ko dito sa bangus, ay nagayak na nga muna ako ng mga ricados na gagamitin ko nga sa pagmamarinate nitong isda. At bali gumamit lang ako dyan ng isang pirasong sibuyas at ilang piraso ng bawang, pagkatapos ay naglagay ako ng toyo at saka nga ng kalamansi. At nakalimutan ko nga maglagay ng paminta, bayaan nyo na mamaya na laang. At bali nilamas-lamas ko lang nga yan para naman nga mapunta sa lahat ng parte ng isda yung ating mga ricadong inilagay, para naman talaga maging mas malasa itong ating gagawing bistik. At syempre pagkatapos ay inilagay ko na muna siya sa isang tabi at kinuha ko na nga din itong isang tali ng pechay. Dahil nga magluluto din tayo ng ginisang pechay na may kaunting karni ng manok. At bali hinugasan ko lang yan ng mabuti at siniguradong wala na nga nakasingit-singit na lupa doon sa kanyang katawan. At pagkatapos ay ginayat ko nga ng mga ganyan dahil nga gigisahin lang naman natin yan. At syempre dahil nga tayo ay magigisa ay kakailanganin nga natin ng ricados, kaya naman nag-get na din ako ng isang malaking sibuyas. At nagpukpok nga lang din ako dyan ng 2 piraso ng bawang. Bali hiniwa-hiwa ko nga lang din yan ng maliit para nga maging mas malasa. At pagkatapos ay binuksan ko na itong apoy at nilagay itong kawali. Bali naglagay lang ako ng kaunting mantika. At agad-agad ko na ding iginisa ang sibuyas at bawang. At nung time na maabong na nga itong ginigisa nating sibuyas at bawang, ay iniligay ko na nga din itong ating panahog na kaunting piraso ng manok. At naglagay na nga din pala ako dyan ng kaunting betsin at kaunting paminta. At pagkatapos ay sinunod ko na nga din itong ating toyo. At hindi rin natagalan ay sinunod ko na nga ding ilagay itong mga dahon ng pechay na ginayat natin kanina. At bali hinalo ko lang yan ng bahagya at pagkatapos ay tinakpan. At bagay sa pagluluto nga ng ganitong klaseng ulam na mga basta mga ginisa-ginisa ay kahit nga hindi ka na grade 2 ay makakapagluto ka nito. Dahil nga napakadali lang magluto nito basta marunong kang maggisa. At dahil dyan ay luto na yan mga mare, o diba sabi ko sa inyo madali lang magluto niyan isang kulo lang. At pagkatapos ko nga magluto ng isang pechay ay sinunod ko namang igayak itong mga ibibistik nating bangus. Bali nagayak nga lang ako dyan ng sapat na dami ng cornstarch na gagamitin nga natin dito sa bangus para kapag niprito ay mas maging mas maluto. At pagkatapos kong mabalot ng cornstarch ang lahat ng isda ay nagsimula na nga akong maglagay ng mantika dito nga sa ating kawali. At inintay ko lang uminit yung mantika bago ko nga ilagay itong isda. At syempre inulit-ulit ko lang ang proseso hanggang sa matapos kong iprito ang lahat ng nimarinate nating bangus kanina. At nang matapos ko na ngang iprito itong lahat ng mga isda ay nagayak naman ako ng sibuyas na gagamitin nating panggisa dito sa ating lulutuing bistik. Sapagkat ang ating kailangan ay hugis bilog sa sibuyas, kaya naman hindi natin ito gagayatin sa gitna. Dito nga ay mga kailangan din tayo ng bawang, kaya naman nagpitpit ako ng 2 piraso at ginayat ko din ito ng maliliit. At syempre naglagay na din muna ako ng kaunting dami ng mantika at pagkatapos ay ginisa ko yung kalahati ng sibuyas na ginayat natin kanina. At syempre pati yung bawang, at nung mabango na ay sinunod ko na nga din itong mga niprito nating isda kanina. At lalong syempre hindi natin sasayangin yung pinagbabaran kanina, kaya naman ilalagay natin yun dito. At nagdagdag din ako dyan ng kaunting paminta at naglagay din ako ng kalahating kutsara ng asukal dahil nga yun ang magpapabalanse ng lasa nitong ating niluluto. At saka huli-hulihan nga ipapatong na nga natin itong mga bilog-bilog nga na sibuyas dahil nga ganyan lang yan mga mare. At hindi na nga natin yan kailangang lutuin at yun lang, kain tayo mga mare!